Panfilo Magandang araw Lacson sa iyo. sa anyay Salamat at mga kasama ka namin ngayon para aligasyon sa ating pag-uusap. ng Meron pagkampi tayong isang para tanong sa na madalas liderato lumabas ng sa mga Senado. usaping pampulitika, pero parang bihira nating himayin ng ganito. Ano ba ang nangyayari kapag yung matagal ng tradisyon sa loob ng isang institusyon, halimbawa yung Senado, ay biglang sumalpok sa bigat ng batas? At hindi lang batas dito sa Pilipinas kundi batas na international. Ang mga material na hawak natin ngayon ay umiikot sa mga naging pahayag ni Senador Panfilo Lacson. Ito yung tungkol sa posibleng pag-aresto sa dalawa niyang kasamahan, sina Senators Bongo at Bato de la Rosa, dahil sa investigasyon ng ICC. So ang mission natin ngayon, hindi lang tayo basta magre-report. Ang gusto natin gawin ay himayin talaga, di ba? Suriin kung ano yung mga prinsipyong nagbabanggaan sa likod ng mga headline. Okay, himayin natin to. Siyempre. At mahalaga to kasi yung isyong ito parang bintana, di ba? Isang bintana para masilip natin hindi lang yung mga legal na argumento, kundi pati na rin yung kultura, yung mga di nakasulat na alituntunin at yung bigat ng politika sa loob mismo ng Senado. Saktong-sakto, ayan. Simulan natin sa naging paninindigan ni Senador Lacson. Kasi, di ba, nung lumabas yung balita na posibleng mag-issue ng arrest warrant yung ICC, agad siyang nagsalita. Ang sabi niya, hindi niya hayaang arestuhin ng sinumang senador sa loob ng session hall. Pero ang depensa niya, ayon sa atong source, ay para daw sa legal na proseso sa bansa. Nilinawin niya na, teka, anumang utos mula sa labas, dapat dumaan muna sa ating mga lokal na korte. At hindi raw ito para kina Go at De La Rosa bilang mga tao. Para daw ito sa institusyon. Dito pa lang, kailangan na nating huminto sandali at suriin yan. Kasi sa unang dinig, parang simpleng pakikisama, di ba? O pagprotekta sa kasamahan. Pero yung ginamit na pundasyon ni Lacson ay isang napakalaking konsepto. Ito yung soberanya ng bansa. Sovereignty. Ang argumento niya, in short, ay, teka muna, ang Pilipinas ay isang malayang bansa na may sariling sistema ng hustisya. Meron tayong mga korte, mga piskal at isang konstitusyon. At yun ang pinakamataas na batas sa teritoryo natin. Okay. So, para sa kanya, yung direktang kagpapatupad ng ICC warrant, parang paglaktaw o pagbaliwala Sa buong judicial system natin. sa buong judicial system, yun. Eksakto. Paang ganun na nga. Isipin mo na lang para mas mabali na ang bansa natin ay isang bahay na may sariling mga patakaran. Ang sinasabi ni Lacson, kung may bisitang gustong pumasok at magpatupad ng sarili niyang rules, kailangan muna niyang kumatok at dumaan sa may-ari ng bahay. Yun yung ating mga korte. Kasi kung hindi, parang sinabi mo na rin walang kwenta yung mga patakaran sa loob ng bahay na yun. So isa itong depensa hindi para sa mga senador mismo, kundo para sa kapangyarihan at integridad ng ating mga legal na institutions. Mayroon na bang pagkakataon sa kasaysayan natin na naging ganito katindi ang pag-iit ng Pilipinas sa sarili nitong judicial sovereignty laban sa isang international power? Oo naman, marami-rami na. Bagamat iba yung konteksto, di ba, makikita natin yung anino nito sa mga issue kaugnay ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pag may isang US serviceman na nakakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, laging malaking debate yan. Aling korte ang may jurisdiction? Korte ba ng Pilipinas o court martial ng US? Yung pagigiit na sa Pilipinas dapat litisin ng krimen, yun ay isang anyo ng pagtatanggol sa soberanya natin. Ang argumento ni Lacson parang umiinom sa parehong balon ng prinsipyo. Kung anong nangyari sa Pilipinas, sa korte ng Pilipinas dapat dinggin. Okay, lalong lumilinaw. Pero dito napapasok yung talagang nakakuha ng atensyon ko sa mga sinabi niya. Para patunayan na hindi ito personal o dahil sa politika, nagbigay siya ng isang napakaprangkong political scenario. Inamin niya ng isang selfish o practical na politiko, baka matuwa pa nga na maaresto at mawala sa Senado sina Go at De La Rosa. Nakakagulat yung ganyang katapatan, di ba? Lubos akong sumasang-ayon. Bihira tayong makarinig ng politiko na ganyan, na hayagang ilalatag yung political calculus sa publiko. At dinetalye pa niya, sabi niya na yung pagkakawala nilang dalawa, posibleng lalong patataging ang liderato ni Senate President Vicente Soto, kung saan siya kabilang. In short, kinikilala niya na may political advantage na pwedeng makuha yung grupo nila.
Pero, at ito yung diin niya, isinantabi niya raw yon para sa mas mataas na prinsipyo, ang konstitusyon. Ano sa tingin mo ang layunin ng ganitong klasing pahayag? Actually, isa itong napakatalinong rhetorical strategy. Sa pag-amin niya sa posibleng political gain, kumbaga, inuunahan na niya yung mga kritiko. Inuunahan na niya yung mga pwedeng magsabi na, pinoprotektahan lang niya yung mga kaalyado niya. Parang sinasabi niya, alam ko kung paano kami pwedeng makinabang dito pero hindi, mas matimbang ang prinsipyo. Inilalayo niya yung diskusyon mula sa usapin ng alyansa at dinadala niya sa usapin ng batas. Ginagawa niyang yung paninindigan niya ay isang sakripisyo para sa bayan, hindi isang pabor para sa kasamahan. At para patibayin pa yung enpunyongan, idinagdag niya na kumukonsulta siya sa mga legal experts at mga retired Supreme Court justices. Parang sinasabi niya, hindi lang ito opinyon ko bilang senator ha. Ito ay opinyon na may basbas ng mga batikang legal minds. Pero di ba't yung ICC mismo, binubuo rin ng mga international legal experts? Nagkakaroon tuloy tayo ng parang battle of the experts. Paano natin titimbangin kung kaninong expert opinion yung dapat pakinggan? Napakagandang tanong yan. At yung sagot diyan, hindi nakasalalay sa kung sino yung mas magaling na abogado. Nakasalalay yan sa kung aling legal na balangkas o framework yung tinitingnan mo. Yung mga eksperto ng ICC, tumitingin sila sa Rome Statute. Ito yung treaty na lumikas sa korte at nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Yung mga ekspertong kinokonsulta naman ni Lacson, tumitingin sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya ang tunay na banggaan, hindi sa pagitan ng mga eksperto, kundi sa pagitan ng dalawang legal na dokumento. Rome Statute versus ang ating saligang batas. At ang tanong ay, para sa Pilipinas, alin ang dapat mangibabaw sa loob ng sarili nating teritoryo? Malinaw na itinatanim ni Lacson yung bandila niya sa panig ng konstitusyon. So ayun, nakapagtayo si Senador Lacson ng isang matibay na pader. Pader na gawa sa konsepto ng soberanya, proseso ng batas at katapatan sa konstitusyon. Pero ang nakakaintriga, lumalabas na hindi lahat sa loob ng Senado ay sang-ayon sa arkitektura ng pader na yan. May ibang pagbasa sa blueprint. At dito na nga pumapasok yung kontrapunto ni Senadora Risa Hontiveros na nag-alok ng ibang perspektibo gamit ang parehong mga materyales, ang batas. Tama. At ayon sa source, simple lang yung punto ni Hontiveros. Oo raw, merong tayong tinatawag na parliamentary immunity, pero hindi ito absolutong kalasag. Malinaw daw sa batas na pwedeng arestuhin ang isang mababatas kahit may session kung ang parusa sa krimeng ibinibintang ay higit sa 6 na taon. At yung mga kasong hinaharap sa ICC tulad ng Crimes Against Humanity, tiyak na may parusang higit pa riyan. Mahalaga yung paglilinaw na yan kasi binabalik nito yung usapan sa teksto mismo ng batas. Yung immunity from arrest kasi na nasa konstitusyon, ang layunin niyan ay protektahan ang mga mambabatas mula sa gawa-gawang kaso o harassment para lang hindi sila makadalo sa session at makaboto. Ito ay para sa mga minor offenses, pero para sa mga mabibigat na krimen, pantay-pantay dapat ang lahat sa mata ng batas. At ito, para sa akin, ito yung pinakamahalagang bahagi ng sinabi niya. Yung hindi pag-aresto sa senador habang may sesyon ay hindi isang batas, kundi isang tradisyon lamang, isang senatorial courtesy. Parang sinasabi niya na huwag nating pagpalitin ang nakasanayan sa kung ano yung nakasulat. Dito talaga nagkakalinawan. Ano ba yung pagkakaiba ng tradisyon at batas? Yung tradisyon o yung senatorial courtesy, isa yung unwritten rule, kumbaga gentleman's agreement. Importante yan para sa maayos na samahan at respeto sa loob ng isang institusyon. Parang unspoken rule sa opisina na wag mong pakialaman yung paggain ng iba sa ref kahit walang memo tungkol doon, di ba? Nakakatulong yan para sa harmony. Pero yung batas, yun yung official na rule book na dapat sundin ng lahat, miyembro ka man ng grupo o hindi. Ang argumento ni Hontiveros, pag nagbanggaan yung unwritten rule at yung rule book, malinaw kung alin ang dapat masunod. May punto. Teka, ang tanong ko ngayon, itong tradisyon ba na to ay hindi pa kailanman nabali? Meron na bang pagkakataon sa ating kasaysayan na inaresto ang isang senador habang sila ay nanunungkulan?
Oo, at namin na. Ang kasaysayan mismo ang nagpapatunay na yang tradisyong yan. Hindi yan isang hindi nababasag na pader. Nakita natin yan kay noong Senador Joseph Estrada dahil sa kasong plunder. Nakita natin kay Senador Antonio Trillanes, 4. At pinakahuli kay Senadora Leila de Lima. Lahat sila, mga halal na senador na inaresto habang nasa pwesto. Kaya pag sinabi ni Hontiveros na yung hindi pag-aresto ay tradisyon lang, hindi siya nagsasalita sa isang vacuum. Nagsasalita siya na may suporta ng mga aktwal na pangyayari sa ating kasaysayan. Ipinapakita nito na yung senatorial courtesy may hangganan. At ang hangganan na yun ay isang valid arrest warrant para sa isang mabigat na kaso. Napakalinaw niyan. So, kung si Lacson ay nababahala sa external interference mula sa ICC, ang sinasabi naman ni Hontiveros ay, sandali lang, bago tayo tumingin sa labas, siguraduhan muna nating sinusunod natin yung sarili nating patakaran dito sa loob. Nagkakaroon ng direktang dialogo yung dalawang ideya. At diyan nagbabago yung buong lente ng diskusyon. Kung ang framework ni Lacson ay soberania, ang framework naman ni Hontiveros ay pananagutan, accountability. Yung punto niya, walang sinuman kahit gaano pa kataas ang posisyon ang dapat na mas mataas sa batas. Isa itong paalala na yung kapangyarihan at pribilehiyo may kaakibat na responsibilidad. At ang pinakamataas na responsibilidad ay ang sumunod sa batas na isinumpa ang ipagtatanggol. Okay, sige. I-play out natin. Subukan nating isipin yung mga posibleng kahinatnan kung sakaling manaig yung pananaw ni Lacson at magkaisa ang Senado na protektahan ang membro nila mula sa ICC warrant. Ano ang magiging mensahe nito sa buong mundo? At ano rin ang epekto nito sa image ng Senado dito sa Pilipinas? Sa international stage, pwedeng tingnan yan sa dalawang paraan. Para sa mga kritiko, ito ay magiging patunay na hindi seryoso ang Pilipinas sa mga international commitments nito pagdating sa human rights at justice. Magmumukha tayong isang bansa na pinoprotektahan yung sarili nitong mga opisyal mula sa pananagutan. Sa kabilang ibanda, para sa mga bansang may katulad na paniniwala sa soberanya, pwedeng ituring yan na isang matapang na pagtindig para sa pambansang kalayaan. Dito naman sa loob ng bansa, mapapatibay nito yung imahe ng Senado bilang isang exclusive club na nagproprotektahan sa sarili nitong mga miyembro, na maaring magustuhan ng ilan pero siguradong ikakadismaya ng mga naghahanap ng hustisya. At sa kabilang dako naman, paano kung yung lohika ni Hontiveros ang masunod? Kung sabihin ng Senado, ang batas ay batas, may valid warrant kaya dapat itong ipatupad. Ang tradisyon ay pangalawa lamang dito. Anong mangyayari noon? Sa tingin ng mundo, malaki ang posibilidad na ikabuti yan ng imahe ng Pilipinas. Ipapahiwatig nito na sineseryoso natin yung rule of law at handa tayong makipagtulungan sa international justice system. Pero sa loob ng Senado, ito ay magdudulot ng isang malaking lindol. Masisira yung matagal ng unwritten rules ng samahan. Maaring magkaroon ng malalim na hidwaan at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga senador. Yung courtesy na pundasyon ng relasyon nila mababasag at mahihirapan silang magtrabaho bilang isang kolektibong katawan. Magiging simula yan ng isang bagong kabanata sa kultura ng Senado na maaring maging mas transparente pero tsaka na mas magulo. Grabe. So, what does this all mean? Kung lalagumin natin, malinaw na hindi ito simpleng issue ng tama o mali. Ito ay isang salpukan ng mga lehitimong prinsipyo. Sa isang panig, yung matibay na depensa ni Lacson para sa soberanya ng Pilipinas at sa integridad ng ating mga korte. Sa kabilang panig, yung malinaw na panawagan ni Hontiveros para sa pananagutan at sa pangingibabaw na nakasulat na batas laban sa di nakasulat na tradisyon. At lumalabas na yung simpleng tanong na maaari bang arestuhin ang isang senador ay nagbubukas ng mas malalaki pang tanong. Ano ang relasyon ng Pilipinas sa komunidad ng mga bansa? Gaano kalakas ang Old Boys Club sa loob ng ating mga institusyon? At ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang lingkod bayan na may pananagutan sa batas? Ito yung klasikong problema sa halos lahat ng organisasyon, di ba? Yung pagprotekta sa miyembro para manatiling buo yung grupo, laban sa pagpapanagot sa miyembro para mapanatili yung tiwala ng publiko sa labas. Hindi lang ito issue sa Senado. Nangyayari yan sa mga korporasyon kahit sa loob ng isang pamilya.
Napakagandang punto. Ang isyong ito, isang salamin ng isang universal na dilema. At bilang pagtatapos, may iiwan kaming isang huling kaisipan para sa iyo. Ito yung tanong na iwan namin para pag-isipan mo. Sakaling humantong sa punto na kailangan mamili, ano ang dapat mas bigyan ng timbang ng isang institusyon tulad ng Senado? Yung matagal na nitong tradisyon at courtesy na nagpapanatili ng kapayapaan sa loob o yung mga obligasyon nito sa ilalim ng mga umiiral na batas na humihingi ng pananagutan, lokal man o internasyonal? At sino nga ba ang dapat magpasya kung saan itatagda ang linyang naghihiwalay sa dalawang iyan?